Ito pong kwentong ibabahagi ko ay nangyari nung working student pa ako. Nagtatrabaho ako noon sa isang fast food na ang mascot ay matabang bubuyog. Doon yon sa isa sa mga mall na kilalang haunted. Closing ako noon. Ang kasama kong mag-ayos ng tables and chairs ay yung katrabaho kong si David na working student din. Yung iba pa naming ka-shift ay sa kitchen naman naglilinis. Nakakayamot kapag nagsasara na kasi may paisa-isa pa ring customer. Mas doble yung yamot namin ni David kasi uwing-uwi na kami. Ilang table na lang ang hindi pa nalilinis nang may pumasok na babaeng customer. Gutom na raw siya at nagkikrave kaya pasensya na raw. Nung maibigay na yung order ng babae ay inassist ko ito sa isa sa mga table na nasa gilid. Nung kumakain na yung babae ay pinagpatuloy namin ni David ang paglilinis. Panayang sulyap namin ni David doon sa babae. Nagbubulungan din kami kasi ang ganda-ganda ni ate. Nasa ganoong pagsipat kami ni David nang mapansin kong may batang pulubi ang sumisilip doon sa salamin. Dinidikit ng bata yung mukha niya sa salamin tapos nilalabas niya yung dila. Sumasahod din ito ng kamay habang nakatingin doon sa babae. Senyales na gustong hingin yung kinakain ng babaeng gutom. Sa mga ganoong pang-iilang ng batang pulubi ay hindi natinag yung babaeng customer. Tinuloy niya yung pagkain. Tinuro ko kay David yung bata. Sabi ko, paalisin mo nga yung batang pulubi pre. Baka maasiwa si ate. Pagkasabi ko noon Sir Neb ay tinanong ako ni David kung nasaan daw yung batang pulubi. Nasa labas ka ako. Dinidilaan yung salamin kung saan nakaupo si ate. Naningkit yung mga mata ni David. Inaninag niya yung salamin. Pagkatapos niyang aninagin ay sinabi niyang wala raw siyang nakikitang bata. Nung sabihin niyo ni David ay nanlamig yung katawan ko. Ako lang ba yung nakakakita doon sa batang pulubi nung mga oras na yon? Kahit natatakot ay nilapitan ko yung customer. Wala na yung batang pulubing dinidikit ang mukha sa salamin. Tinanong ko kung napansin niya ba yung bata sa labas kanina. Lalo akong nangilabot nung sabihin ni ate na kanina raw pa siya nakatingin sa dakong yon. Pero wala naman daw siyang nakitang bata. Paglabas ng customer at pagkatapos naming naglinis ay niyaya ko si David sa direksyon ng salamin kung saan ko nakita yung bata. Wala raw talaga siyang nakitang bata sa parting yon. Pero Sir Neb, nung tignan naming mabuti yung salamin ay meron itong bakas ng dalawang maliliit na kamay. Palatandaan na merong batang humawak sa salamin na yon.